Ngayon na nga po, sa sobrang pagkapahiya nitong si Remulla kay Marcolita, ayun, inatake. See? Wala eh. Tingnan nyo, natamimi, biglang sumama yung pakiramdam doon sa pinagpipilitan ba naman na pwede raw yung baliin yung batas. O ay di binakbakan ni Marcolita ay napahiya, inatake. Ala, ito namang si Kwan. Itong si Erwin Tulfo, itong magkapatid na Tulfo na puro lata ang ulo. Pagka pinitik mo, maiingay, pero walang laman ang utak. Sumama rin. Ang sinasabi niya, sometimes you have to bend the law, ulol. Ngayon, okay, yun palang sinasabi nila na minsan daw ay pwedeng baliin ang batas. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Kaya legal yung sinasabi ko sa inyo na akupahan na yan yung mga bahay ni na Romualdez, bahay ni na Saldico na yan kung saan-saan at saka yung resort. Dahil yan, kagaya nyo, nagbase sila doon sa sinasabi nila, lalo na itong kay Erwin Tulfo na lata ang ulo, ay dapat daw ang sundin ay mga taong bayan. Kung taong bayan lang pag-uusapan natin, edi sige, mag-ipon-ipon kayong lahat ng mga walang bahay. Sabi ko nga po, akupahan na natin yung lahat ng mga pag-aari dyan ni Saldico di ba? Yun din ang panawagan natin, taong bayan itong walang mga bahay na ito. Yun pala sinasabi nilang pwede raw baliin ang batas. Ito po yung sinasabi ko na kapag itong mga gonggong na tapos ibinubuto niyo itong Rapi Tulfo at saka itong gonggong na Erwin Tulfo na ito, lahat naman po yung mga magkakapatid na yun, puro mga lata ang utak. Maiingay. Lalo na po yung matandang hukluban na Tulfo na yung Ramon Tulfo. Naku po. Akala mo ang tatapang. Pero, sabi ko nga sa inyo, pagka puro gigil lang yung mga yan, tingnan nyo kung nagsasalita, gigil na gigil. Parang si Miguel. Gigil na gigil, pero pagka yung pinigil, nakatigil. Ganyan itong mga Tulfo na ito. Nagtatapang-tapangan. Sabi ko kung nandyan na ako sa Senado, hambalusin ko ng bangko yan Sabihin nyo nga dyan sa kayabang-yabang na yang si Rapi Tulfo at saka itong Erwin Tulfo na yan. Sabihin nyo nga. Kung gusto nilang mamili sila kung anong laban sa akin, sila ang pagbibigyan ko, 10 segundo lang, lalagutin ko ang buhay ng mga yan. 10 segundo lang. Ang yayabang. Tingnan nyo mga kaibigan, yung mga bumoto rito kay Erwin Tulfo at kay Rapi Tulfo. Tama ba yan na sasabihin na sometimes you have to bend the law? Ay kung ganyan naman pala, kasi ang katwiran nila, maraming tao ang nananawagan na ibalik daw ni na Diskaya yung yaman, yung kinulimbat nila bago mabigyan daw ng witness protection program. Hindi po kasi nila nagigets itong gusto ni Marcolita na pagka binigyan mo ng witness protection program yan, ikakantanan niya lahat yung mga kongresista. Yan yun. Pero hindi ibig sabihin ni Marcolita na huwag nang isauli yan. Pagkatapos nga, doon i-require na isauli yung mga kinulimbat nilang yaman na yan. Hindi sinabi ni Marcolita na huwag isauli. Ang sinasabi lang, wala sa batas yung kondisyon na magsauli muna bago tanggapin sa witness protection program. Ayun, ang basihan ni itong Erwin Tulfo at saka nitong Rapi Tulfo na bobo, kasi palibasa pag inalog mo yung ulo, parang lata, maingay, puro lang tapang. Pero pagka pinatulan mo ito, magkakaigit-igit sa akin to. Sinabi ko, pag hindi umigit-igit sa akin yan, ewan ko na lang. Papasukin ninyo ako dyan sa Senado. Pag hindi nagkaigit-igit sa salwal ito yan ang mga kanila, yan ang mga, di ba yan ang mga bukang bibig nila?
magkaihi-ihi sa salwal. Akala mo ganun katatapang? Sige nga, ako ngayon ang magsasabi sa inyo, makita nyo pa lang ako, pag hindi nagkabugret-bugret niyang magkapatid niya sa akin. Ang yayabang nyo, ang bubobo nyo. O, ngayon, sinabi ko na okupahan yung mga pag-aari nila na yan, yung mga walang bahay dyan sa Bicol, yung mga kwan dyan, at ako nga ang magdadala sa inyo dyan eh. Walang pwedeng humarang, sinasabi ko na nga eh. Paulit-ulit yan. Kasi unang-una, sinabi na nila. Si Remulla nagsabi na pwedeng baliin ang batas. Dahil yun din ang sinasabi ni Erwin Tulfo na bobo. Di ba baliin din natin ang batas? Wala tayong paiiraling batas dyan. Paninindigan natin na tayo ang batas. Sabi ko na nga ba't walang maidudulot itong mga Tulfo na ito dyan sa Senado eh. Maliban na sa pagiging bobo, tingnan nyo kay Robin Padilla lang, sunog na. Itong dalawang magkapatid na Tulfo na ito. Napakaganda yung sinasabi ni Robin Padilla. Mabuti, hindi rin inatake itong dalawang Tulfo na ito ng nag-privilege speech si Robin Padilla. Ito si Remulla ang bumigay dahil napahiya kay Marcolita. Gunggong talaga. Grabe. Yun pong yun pong walang mga bahay. Inuulit ko lang po yung sinasabi ko, mag-ipon-ipon kayong lahat. At mag-aakop pa tayo ng bahay para sa inyo. Ako ang bahala dyan. Wala kayong dapat alalahanin pag ako ang kasama ninyo. Doon po sa mga pangit na gustong gumanda at gumapo, mag-subscribe na po kayo dito sa channel ko, Birana Live Studio TV, kung gusto nyong gumanda at gumapo. Dahil itong channel ko ay all-in-one po ito. Gaganda, gugwapo, suswertihin, yayaman kayo. Pero pagka pinanood nyo ito, tapos hindi kayo nag-subscribe, abang mga malasing kayo. Maniwala kayo sa akin. Pero hindi lang. Joke lang po yan. Wala po. Wala po tayong masama po yung magbibitaw ng salita niya. Joke ko lang po yan. Pero ang hindi po joke dito, kapag ka nag-subscribe ka dito, gaganda, gugwapo ka. Kaya kung ang mga pagmumukha mo, kagaya nitong mga mukha nitong mga congressman na mga kawatan at mga politikong mga kawatan, ay mababago po yung mga mukha ninyo. Sisiguraduhin ko po yan. Ano yung sinasabi ko dati? Halos walang matira dyan sa Senado. Lahat yan, damay-damay yan. Kasi lahat naman halos yan mga yan, kawatan. Tingnan nyo. Lumabas uli. Yung si Bong Revilla. Ay magkakasabot nga yan di ba? Jinggoy at saka itong Revilla, di ba nakulong yan sa Casinrele? Di ba? Ganun lang yun. Naku, ang lakas ng ulan. Naririnig nyo ba? Ang lakas ng ulan dito. Ganun po yan. Mga kawatan nga ito, mayroon ba ako sinabi rito na hindi totoo? Ayan na. Kinasuhan na ng ICI. Itong sina Jinggoy, Joel Villanueva, Ramon Revilla, at saka yung kung sino-sino pa. Ayan. Nakasuhan na po. Makukulong ulit itong mga ito. Pero hindi ako naninibago dyan Dahil alam ko naman lahat yan, mga yan. Lahat halos yan, kawatan. Lalo na dyan sa Kongreso. Hindi ba't sinasabi ni Remulla at saka ni Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law. Ngayon. So ngayon, kung yun ang paninindigan nila, pwede na pala nating gilitan ng liig yung mga
kongresistang mga kawatan na yan. Okay, kasi mga kawatan sila eh. Wala nang batas. Huwag na nating intindihan ng batas. Tayo ang magiging batas. Sila na mismo. DOJ na mismo ang nagsabi. Oh. Sige. Kapunin na natin lahat yan. Kasama na yang si Erwin Tulfo at saka itong si Rapi Tulfo. Kasi mga tanga. Buisit kayo. Ang yayabang ninyo pag nandiyan kayo. Subukan yung lumabas dito. Sige nga, maglakad nga kayo dyan sa Luneta. Magsabi kayo kung kailan kayo maglalakad dyan sa Luneta at pupuntahan ko kayo. Aber, ako lang din mag-isa, wala akong kasama. Pero sinasabi ko lang, pag itong mga kamay ko, mga daliri ko na ipatong ko dyan sa mga ulo ninyo, madudurog na parang mga munggo yan. Lalo na kung walang laman ng utak. Kagaya nitong si Erwin at saka itong si Rapi Tulfo. Walang laman ng utak nitong mga Tulfo na ito. Magaling lang sa yabang yung mga yan. Oh. Tingnan mo yung matandang hukluban. Nagyayabang-yabangan, pero kay Claudine Barreto, wasak-wasak ang mukha niyan. Di ba? Nandiyan naman po yan sa YouTube. Hindi na po mabubura yan kahit kailan, nandiyan na po yan. Hoy, Ramon Tulfo. Bago ka magsalita dyan nang wala ka naman basihan na di man 1 billion daw yung naibigay doon sa isang senador ni Diskaya para tulungan siya. Ang pinapatungkulan si Marcolita. Napaka-ulol talaga itong matandang to. Kaya nga nung binira ni Claudine Barreto, yung wasak-wasak ang kanyan, black eye ang mata niyan eh. Kay Claudine Barreto lang yun, ha? Saka si Raymond Raymart Santiago lang. Tapos nagwawala-wala itong si Erwin dati, media pa yan dati. Puro nga ingay lang itong mga ito. Pero sa totoo lang, wala po pag pinatulan mo, parang mga kanya, parang yung mga magkakapatid na yan, para lang si Miguel. Pagka iyong pinigil, nanggigigil. Nakatigil, pag pinigil mo, pero gigil na gigil yan. Pakawalan mo yan, nakatigil. Ganyan ito mga buka na ito. Sabi ko nga, hindi pa siguro sila nakakatapat eh. Oy, mga subscriber ko, dagdagan niyo itong subscriber natin dahil sikapin natin sa 2028 mapasok ako dyan sa Senado, ha? Parang katuwaan lang natin, katuwaan lang. Subscribe nyo na, subscribe to para marami tayong subscriber para may panalo natin ang pagiging senador sa 2028, ha? Yan o. China-challenge ko kayo. Sa 2028, pag marami na tayong subscriber, magpapile ako ng candidacy bilang senador. Maabutan ko pa yung mga yan. Maabutan ko pa yung mga mayabang na yan. At makikita nyo kung paano kong hambalusin lahat yan ng silya. Yan lang ang gagawin natin. Subukan nyo akong ipanalo. Bilang senador, yung makapunta lang ako dyan. Sige daw. Wala akong gagawin. Pag ako ang pinanalo ninyo, wala akong gagawin sa Senado, wala akong batas na gagawin. Hambalusin ko lang ng hambalusin ang mga mukha nitong mga kanito. Mga senador na mga bobo na ito. Yan Pinglaksyon na Soto na yan, tingnan mo kung di ba kaigit-igit sa akin yan. Pagkahaya binitbit ko dalawa na yun, pagsalpokin ko yan. Sige daw. Sige na, subscribe mo nga ito. Subscribe muna. Kasi tingnan mo si Rapi Tulfo na tanga. Kaya nanalo yan dahil maraming subscriber kasi nga pinagkakitaan niya yung mga pamilya-pamilya ng mga sinisira niya. Pagkadami-dami pang babae ang gago. Akala mo naman kung malaki yung tarobo. Sabi nung inanakan niya na yun sinabi niya kay Libayan, Attorney Libayan, yung may anak siya na hindi niya kinalala, yun nalimutan ko ng pangalan eh. Sos,
Wala naman daw siya pinagsisisihan kung naghanap ng iba si Rapi Tulfo kasi ang liit naman daw ng utin niyan. Pinanagtiyaga si Jocelyn. Ulol. Nandyan yan sa interview ni Libayan. Attorney Libayan. Babaero, lahat naman sila eh. Tingnan mo si Erwin. Ang dami ring asawa ang gago. Kaya anong gagawin nila yan? Tingnan mo, nagmuntikan na. Kung hindi lang lumutang itong issue na ito, mga flood control, tingnan mo, di ba, pinapunta yung mina na yon na kontraktor doon sa opisina niya. Kasi maglalagay din daw pala ng pondo yan. Nagmuntikan na. Kaya walang gagawin ito, sabi ko sa inyo. Putya, papuputol ako ng liig kung hindi totoo itong sinasabi ko, na lahat yung mga yan, mga kawatan yan. Lalo na yung mga congressman na mga putang na to. Nako. Anyway, wag na muna tayong manggigil, baka magiging matulad tayo kay Miguel na kapag kapinigil, nakatigil. Wag muna tayo manggigil. Pero sinasabi ko lang, maabutan ko pa yan sa 2028 yung mga senador na yan. Kasi 6 term ang mga termino ng mga yan. So kung kayo ay mag-subscribe dito sa channel ko, Berana Live Studio TV, maabutan ko yan. At makikita nyo sa mga session na yan, pagka hindi ko nilapitan yung Soto at saka Lacson na yan, ipag-untog ko ang mga mukha na yan hanggang sa may pirat. Maging yan si dalawang magkapatid na Tulfo na yan. Pag hindi ko binatukan yan parihas, ayawan ko lang. Yan ang gagawin ko, ipapakita ko sa inyo. Kaya lang, papaano kung may panalo ngayon, subscribe lang. Yun lang. Para makita nyo yung totoong action. Ako ang gagawa dyan ng tatatak sa buong mundo, sa kasaysayan ng buong mundo, at hanggang sa inyong kapwa-apuhan, iyan ang iiwanan kong tatak na pinag-untog ko yung mga mukha ng mga bobo na yan at pinagbabatukan ko lahat yung mga yan. Nandyan lang ako na magsabi na sometimes you have to bend the law. Putya, pag hindi pa nakakatapos magsalita ito, sinungal-ngal ko na ang nguso niyan. Kung nandyan lang ako. Maniwala kayo sa akin. Tingnan nyo, sanay na sanay mang bluff itong magkapatid dito. Sanay na sanay, tingnan nyo. Kung nagsasalita itong Erwin ito, laging galit. Parang si Paduano yan eh. Na si cited in contempt yan eh. So, parang si Paduano. Dinadaan nila doon sa galit style. Huwag ako. Huwag ako. Maniwala kayo mga Tulfo kayo. O yun po. Para sa buong buhay ninyo, hindi nyo makakalimutan yung gagawin ko dyan. Kailangan na talagang itong mga ito. Itong mga kawatan sa kongreso na yan, ipapakita ko sa inyo, kung halimbawa dyan man ako sa kongreso mapunta, ipapakita ko dyan mismo sa kongreso, siyempre pag nandyan ako, magpapahakot ako ng gasolina dyan sa mga driver ko, tapos imbitahin ko sa opisina ko yung mga kawatan na yan, ilak ko, sindihan ko yung gasolina. Pag hindi nalitson yung mga yan, hindi kaya ilak ko yung buong ko na yan, para lahat ng mga kawatan na yan, ang dami-dami ko ng mga pinagsasabi rito, pero bakit ganun? Wala man lang gustong pumatol. Ano bang meron? Bakit ayaw niyong patulan? Ito na nga lang, sige.
Ayun na. Ganun. Nagpakain ako. Parang magagot. Maya nang alang yan. Oh, ano? Deal ba tayo? Ano? Subscribe. Subscribe nyo na po. Totohanan po itong sinasabi ko. Subscribe nyo para maparami. Hanggang 2028 pa naman. Pag marami na po at alam na natin may panalo natin, ay di saka tayo magpapail ng candidacy. Pagka nandyan ako, unang-una kong gawin dyan, lahat ng mga bobo, bagay, puro halos lahat naman mga bobo eh. Nakikita ko dyan si Marcolita lang yata ang matalino dyan eh. Halos lahat naman mga bobo yan eh. Lahat ng mga bobo dyan, hawakan ko sa batok at pagsalpakin ko yung mga mukha nila hanggang sa hindi nyo na makilala. Kaya, yan ang abangan ninyo. Pero seryosong usapan po yung sinasabi. Akala nyo kasi nagbibiro ako. Uulitin ko lang. Ngayon, mas lalo pang maging matindi yung ating panghahawakan dito, yung sabi kong kubkubin, yung mga resort na yan ng mga animal na ito. Mag-isa Romualdez, may resort din pala itong hayop na to. Pag nakita natin yung mga eroplano ng mga yan, bagay, imposible. Imposibleng makapunta tayo dahil bago ka makarating sa hangar, ay hindi obra. Dami pong gwardiya dyan. Kaya imposibleng masunog natin yung mga eroplano ng mga yan. Ito pa, sila mismo, yun pa ang posibleng makita natin at masalubong natin. Sabi ko nga po, pag nasalubong ko lang itong mga ito, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon ito. So, sunugin ko ng buhay itong mga ito. Dami. Tingnan nyo. Diba, nakita nyo naman, yung Richard Gomez na iniidolo nyo, sangkot ang yawa. Sangkot pala. Saan pupulutin itong mga kababayan ko kung ganyan? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ay hindi ko alam kung magtatapik pa ako or magpapatawa na lang ako sa mga hayop na to. Kasi wala talaga eh. Ito na lang ang kaniniyan. Ladies and gentlemen, this is your flight attendant speaking from the cabin of Flight 726 bound to beautiful Vienna. As we begin our initial descent, I'd like to take a moment to thank you for flying with us today. It's been our absolute pleasure having you on board. Before we land, please double check that your seatbelt is secured, fastened, or seat is upright and your tray table is stowed. All electronic device should be switched to airplane mode or powered off. Di ba? Yun na lang. Alam nyo, sa totoo lang, pagka buisit na ito, buisit na ako, ito na lang pinapakinggan ko. Ayan po, pagdasal nyo si Remulla ha, kasi inatake daw po kanina sa sobrang pagkapahiya kay, pagkapahiya kay Marcolita. At ulitin ko lang po bago ako magwakas, doon po sa Kababayan PH, Viral PH. Ikaw na ungas ka, at kahit na sino sa inyo, kapag kaminuran nyo si Maharlika, mamamatay kayo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo. Mamamatay kayo.
Ayan po, doon po sa mga subscriber ko, maraming salamat po. At ano bang gusto ninyo? Tika, ang sinasabi ko kasi, pag umabot sa 150,000 subscriber itong Birana Live Studio TV, ay magrarapol ako ng 1.5 million doon sa John Birana Vlogs. So, pinag-iisipan ko kung kahit na hindi pa siguro natin nare-reach yung 150,000, baka magpa-raffle na ako ng 1.5 million. So, kaya, pero sikapin nyo pa rin po makompleto natin itong subscribe natin dito sa Birana Live Studio TV. Ano ba? At para naman kahit paano ay may mabago tayong buhay kahit paano, na kung saan ay napakarami naman pong nangyari na ng mga nakaraan na talaga nabago naman po talaga ang buhay nila kasi may nanalo po ng complete na grocery. Ibig sabihin, tingnan nyo yan ha, kompletong grocery. Ipinagpatayo namin ng pwesto, tapos nilagyan namin ng laman na as in grocery talaga. So ngayon, awa ng Diyos ay napapatakbo nila ng maayos at maganda na rin po yung buhay nung nanalo dati. Anyway, sa inyo pong mga subscriber ko, ito lamang po ang tandaan ninyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.